and today's episode. It's stages between love and goodbye. And goodbye. It isn't about heartbreak. It isn't about how you move on. But it is about in between. That quiet place when no one has officially said goodbye, but somehow you can already feel it coming. The loud noise becomes silent, and the loud moments become silent. You still text each other, you still ask how you eaten, you remember their birthdays, your monthsary, your coffee orders, your favorite food, but something has changed. That conversation are shorter, the silence is getting longer, and the laughter that once came so easily now feels like something you're trying to recreate instead of something that just happened. So sa pagmamahal, lahat naman ng tao naranasan yan at lahat ng tao nakaranas ng heartbreak. Eh paano naman yung mga taong na-stuck sa gitna? Yung mga taong pakiramdam nila hindi pa tapos, pakiramdam nila may kulang. What stage are you? Is it the acceptance stage, the denial stage, or moving on stage? Every stage begins with love. Diyan yung moment na makikilala mo siya at yung moment na gagawa kayo ng istorya. Yung moment na malalaman nyo ang patungkol sa bawat isa, yung paborito niyang pagkain, kung nasan siya, kung saan siya natutulog, saan siya pupunta. Nandyan yung mga flaws. Makikita nyo sa love yung flaws ng isa't isa. Diyan nyo malalaman lahat ng pagkatao ng taong mahal nyo. Kaso nga lang, sa dulo, pag-usapan natin mamaya. Sa love, kailangan may sakripisyo ka. Kailangan i-risk mo ang lahat. Kailangan ibigay mo ang dapat. Kung magmamahal kayo, alam ko sa mga ibang tao dyan, binibigay ang lahat. Kung magmamahal kayo, dapat ibigay nyo yung sapat lang. Meron sa kanya at meron para sa sarili mo. Ibigay mo yung lahat, mauubos ka. Kasi kakabigay mo sa kanya, hindi mo namamalayan na nauubos ka na. Stage number 1 is love. And love is all about people, about the person, about the heart, and the memories within. Distance. Not necessarily physical distance, but emotional distance. Conversation becomes shorter, effort becomes inconsistent. You start asking yourself, is something wrong? May kulang ba ako? May nagawa ba ako? Pansin mo yung mga bagay na unti-unti nang lumalabo. Connection na minsan sa tingin mo natural naman. Minsan sa tingin mo parang napipilitan lang. Na nagsisimula yung conflict ng relationship. Kanya dati, tapos ngayon hindi na. Something has changed. Dati, switch siya, pero ngayon, sakto na lang. Dati nag-update siya, pero ngayon, paunti-unti na lang. Hindi kasi natin masasabi kung consistent ba talaga yung relationship niyo eh. Hindi natin masasabi kung yung pagbabago ba is to the better or for worse. Nagsisimula yung gap. Diyan nagsisimula yung distance. The next stage is acceptance. Dito sa stage na to, dito nagsisimula yung pagtanggap mo sa relasyon nyo. Hindi lahat ng relasyon consistent. Kasi merong mga relasyon na nagbabago sa better, nagbabago sa worst times, nagbabago sa in-between. Sa relasyon, kailangan yung tanggapin ano yung magbabago sa relasyon nyo. Kailangan handa kayo. Habang buhay silang sweet. Pero pagtagal hindi na. Kala nyo habang buhay silang consistent. Pero pagtagal nagbago na. Kala nyo habang buhay silang attracted sa'yo. Pero pagtagal nanlalabo na. Kasi sa pagmamahal, kailangan mong tanggapin yung mga pagbabago. Kasi kung hindi mo matatanggap yung mga pagbabago sa relasyon nyo, ikaw lang yung hihirapan. Comes goodbye. Yung kasama mo siya buong biyahe, pero when it comes to an end, wala na. Nawala siya. Ika nga sa kantang Leron, Leron Sinta, nabali ang sanga, pagdating sa dulo, humanap ng iba. Leron, Leron Sinta, nakita ko siya. Sa buong biyahe, kasama ko siya. Pero pagdating sa dulo, nawala na siya. Ganon lang yon. Kasi may mga tao talagang dadaan sa buhay natin, pero pagdating sa dulo, hindi na natin kasama. Kasama mo siya bawat oras, bawat panahon. Kaso,
Pag hindi talaga para sa'yo, hindi para sa'yo. Pero may mga relasyon din namang dumadating sa dulo, sila yung sa isa't isa. Goodbye kasi, may mga relasyon na natatapos ng mutual na decision. May mga relasyon namang iiwan yung isa, nang iiwan yung isa. Ang pinakamahirap sa pagpapaalam, naman dun sa tao kundi dun sa mga alaala nyong nagawa, sakripisyo nagawa yung dalawa. Yung panahong walang-wala na kayo, kundi ang meron kayo ay isa't isa. Yun yung masakit sa goodbye. Paano yung mga pinaghirapan nyo na kayong dalawa ang magkasama? Sa dulo, hindi na siya ang kasama. Kaya ako nasasabi to kasi ranas na ranas ko to. Kung mahal mo talaga ang isang tao, kahit mapagod ka, ipagpapatuloy mo siyang ipaglaban kung gusto mo talaga siyang makasama hanggang dulo. Pero hindi lahat ganun Hindi lahat ng tao matatag ang loob Hindi lahat malakas. Kasi yung iba nagdudusa pa pag tapos magpaalam. Yung iba hindi pa nakaka-move on. Yung iba naman nag-move forward na. Pero kung akong tatanungin, move on na po ako and nag-move forward na po ako. And the next stage is healing. Healing doesn't erase the memories. It teaches us how to live with them. It reminds us the heartbreak isn't proof that we failed. It is proof that we love deeply. Every scar tells a story, and every ending makes a room for a new beginning. Tama nga naman. Ang paghihilom, hindi naman agad na bubura yung mga alaala nyo sa isang tao Parang tinuturo lang nila kung paano tayo mamuhay kasama yung mga alaala nyong dalawa. Yung iba, nag-heal through their activities, yung iba nag-heal through their friends, yung iba nag-heal through their family, yung iba nag-heal through their self. It's up to you kung mag-i-stay ka ba sa pag-iisip sa mga nangyari sa inyong dalawa noon or mag-move forward ka na kasama yung sarili mo. Ang healing, kailangan matatag yung puso mo, matatag yung loob mo. Advice ko lang sa inyo is, iiyak nyo lang, ilabas nyo lang, indahin nyo lang to get hurt so deep in order to born a new heart. Hindi naman madali, but it takes time. And wag mong madaliin ang pag-heal. Kasi proseso yan Try out new things. Try out something that you never tried before. But wag yung illegal na gamot Try something that can help you heal. Don't stuck yourself at that version of yours. Process yourself to move forward. Process yourself to move on. It doesn't have to be fast. Ang importante, naghihilom ka. If you are allowed to grieve, if you are allowed to cry, if you are allowed to miss someone, if you are allowed to feel something, but you are also allowed to move forward. Hey guys, thank you for watching my podcast. Sana yung mga taong nasaktan, sana balang araw makapag-heal na kayo. And sana kung may mga taong naiwan, sana balang araw move forward na kayo. Bye!